Totoo ba, Chairman Lito, na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo magandang ideya yung mag-Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At Siya ba yun? paano mo nangyari yung usapan let me tell you the story there, no? Yun. Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yan, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero Brad, kung sa Sigma. Sa Sigma oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, Oh, no? my friend. Yeah. So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw ni sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So, 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So, I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for president to 35.
At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, kung hindi 28. kung sa age, biniro daw niya ng ganon. So, yun ang napag-usapan. At wala naman akong, do sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi Hindi. nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin si ano niya? Si Tito si Soto Tito ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, naka-meeting ko, si Speaker Boji tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan. At so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon eh. 10, including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, incumbent to, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi kung minsan nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? At hindi niya sinabing wag niyo ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to, wag niyo atin-atin lang ito, wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So I thought, naniwala ako na gusto niyang ipalabas. Correct. Kaya lang parang intentional leak, no? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya that's all kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ang source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No?
Apparently, itong based on ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado. Parang meron siyang ibang sources. No, hindi correct. lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit 50 years old? Baka meron siyang information na ganon. So, nag-Google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he would not be, he was short of from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya, November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court and so he was allowed to be proclaimed as senator. So, kitang-kita mo, si Presidente Marcos, talagang parang sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpo-qualify si Ninoy. Oo, correct. No? So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. No? Kung ano. Pero, I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari diyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila. Oo, inamin na pala. Kung pati yung kung saan nag-meeting, no, hindi sa East Ocean kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they themselves said. At saka, Chair Lito, naniniwala kasi yung mga tao because the distrust rating of BBM is very low and his trust approval rating is also down under. Naniniwala sila na capable ito si BBM gang na para walang eleksyon dahil wala naman siyang kandidato na pwedeng manalo na siguruhin nila na mapalitan ng konstitusyon para wala ng eleksyon. Pero ito po talagang ibig sabihin dyan, talagang napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito. Pag ginawa nyo yan, talagang mga walang hiya kayong kakapal nyo. Mahiya kayo sa mga tao na umaasa na magkaroon na ng reforma at dito sa bansa natin through another election. Buti nga hindi revolusyon election. Tapos ngayon, ang senaryo gusto nyo, para walang eleksyon, sinasabi ko, ito ang paniwala ko kaya naniniwala ang mga tao. Pero sa kakapalan ng mukha nyo, gusto nyo pa, kayo mag-i-extend kayo ng term ninyo at si Bongbong mag-i-extend din ng term. Usually, pag nag-amendment ka sa term, hindi yan nag-a-apply sa incumbent. Sino magdebate sa akin na may president kayo na pag nagpalit ng term nag-a-apply sa incumbent? Kaya yun napakakapal ng mga mukha nyo. Kung itutuloy nyo yan, talagang protesta ng tao ang aabutin nyo dyan araw-araw. Kaya naman naging controversial itong mga sinabi ni Mr. Lito Banayo Dahil naniniwala ang tao na capable kayo na gawin yan sa taong bayan. Commissioner. Kaya, hindi yan haka-haka dahil inamin na nila, di ba? Inamin na nila Commissioner na Bing, pinag-usapan. Commissioner Bing, ako, since ang sinabi, term extension lang ng senador,
at ng congressmen, Mm. hindi ko sinama yung presidente. Mm. Ngayon, tumawag uli sa akin si Senator Amy Mm. dahil sinabi niya na nagpe-prepare siya ng video presentation. Yeah. Mm. Humingi siya ng permiso, pwede bang gamitin ko yung excerpts nung iyong interviews? Sabi ko, of course, public knowledge naman yan, kako. Mm. Tapos tinanong ko siya. Mm. This was about 5 days before Monday. Yeah. Last week, mga Thursday yata yun or Wednesday. Sabi niya, magpi-privilege siya. Mm. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit po sinabing pati presidente term extension? Wala naman ako sinabing ganon. Mm. Ang sagot niya, ikaw naman Lito. Sabi niya, ikaw naman Lito. Para ka naman bagito dito. Sabi niya, meron ba naman mag-extend ng amiendahan din na yung constitution. Oh. I-extend yung senador, i-extend yung congressman. Maniniwala ka ba hindi pa nila isasali yung presidente? Correct, So yun correct. yun yung dahilan kung bakit siguro sinabi niya yung presidente rin. At ang kanyang privilege speech ay pina-strike out from the record No. ni Risa Ontivero. At saka ako, nagtataka lang ako na how aggressive they are, no? Kasi nung nagsasalita, yung presentation naman ni Senator Amy, hindi naman niya sinabing lahat. Actually, sinabi niya nga kung sino yung nag-meeting. Oo. Hindi niya sinabi na si Senator Mig Zubiri, hindi niya sinabi si Risa Hontiveros, hindi niya, basta sila Kiko, wala siyang binanggit na pangalan nila. But rather, si Senator Soto lang, at saka yun nga, si Speaker Bogie D, no? And iba pa. Doon ako na talagang to nangyari, parang lahat sila nag-react ng todo-todo. Na hindi Siyempre naman kayo defensive kasali. na sila. Oo, Kasi yun dyan yun. ngayon sa Senado, ang tingin ko dyan, the line has been clearly drawn. Mm. Wag na kayo mapa-ekis-ekis pa kung sa mga sword speaks pa. Wala nang itsosan. Sa totoo lang, it's a war. You have declared war on each other. Hindi, tsaka Mama Bing, nakakaano kasi yung sitwasyon na tama yun, normal na nagkakaroon ng palitan, di po ba, Chair Alito? Ang nagiging nakakagulat lang is how they reacted nung bigla silang Personal, no? napalitan. Super personal. Napaka-personal, At araw-araw talaga meron silang sinasabi to the point na sinabi nila na bumaba ang credibility at integridad ng Senado dahil napalitan. Kaya alam mo, doon ako sobrang disappointed. Kasi sa totoo lang, ang pinaka nagpababa yan, for me, akin to, is dahil hindi nila tinatapos ng maayos or iniimbestigahan ng maayos ang flood control scam projects. Kaya doon Iniiwasan. nasira si Ping Lacson eh. Yes. Sa akin lang doon nasira na nagduda ng mga tao na nag-compromise si Senator Ping Lacson. At yan ay isang kababalaghan kung sa Tagalog pa. Actually, Mama Bing, even if you see my post ng bagong upo niya, tapos diba, siya nag-start 67 congressman na kasabwat. Fan ito ni Ping Yes. Lacson si Cathy Binag eh. Oo, so nung nag-uumpisa yung Ping pinost ko Lacson pa. for president. Yung pa talaga, yung nag-post pa ako na, this is so exciting. Sigurado ako na talagang paglalaban ni Senator Ping. Kaya nagkaganito, ako na ngayon yung #1, isa sa matitinding critic. Oo. Kritiko. Dahil nasasaktan din ako. Dahil yung naniwala ako na maninindigan siya para sa bayan. Ngayon na siya, hindi ko maintindihan. Baka dahil kasi retiring na siya, Cathy. Sinabi niya na magre-retire na ako. Pero, sabi niya. Kaya siguro, alam mo, yung behavior ng tao, nagpapalit talaga yan. Pati siguro yung kanyang mga principles. Pag medyo they get older, I have a joke actually. Why daw these men are now a lot of, I'm not saying all a lot of old men are sexual harassers. Yan. Kasi nga, when they are older, they lose it. They lose it. Yan. Joke lang yan, okay, magagalit sa akin. 52% ng mga fans ko, mga lalaki. Mother, eto pa. Pero when you try to think about it po, Chairman Lito Banayo, no? Katulad na sinasabi nyo, yung pag na-analytica din ninyo, yung katulad na sinabi nyo na hindi kayo binigyan ng senyales ni Senator Ping Lacson na pigilan or wag sabihin, wag nyong ilabas to. Na confidential. Oo. So, alam mo, when you try to think about it, way din niya na nagbibigay din siya ng senyales sa taong bayan na may possibility na may ganito, whether magiging totoo o hindi,
malay nyo, ayaw din niya talaga. Plan B ng Yes. BBM gang ang amendahan ang konstitusyon. Yan, opinion ko yan ha. Amendahan ang konstitusyon para ma-extend ang term ng mga congressman at mga senator, kuning-kuning lang. Pero ang totoo, ang gustong extension, BBM ang i-extend. Maawa naman kayo sa Pilipino. Matay na sa gutom mga tao. I-extend nyo pa si BBM. Pabira naman kayo. At saka, hindi na kaya ni BBM yan. Tingnan nyo naman si BBM, oh. Gusto na nga mag-private person yan. Payat-payat na, oh. Awa naman kayo kay BBM. Pahingayin nyo na yan. At sa 2028, ito ang magaling na opinion lang, Chairman Lito Banayo, ha. Palagay mo, sino ang best candidate na ni BBM? Kandidato ni BBM? Possible. Hindi, sa'yo lang. Kung ikaw nag-advise ka sa kay BBM, sino kaya ang magandang pangalan na i-advise mo sa kanya na posibleng kandidato for president at makasakaling manalo? O kaya dalawa? Alam mo, lagi ko tinitingnan yung mga early surveys. Kasi this early, meron na mga surveys no, Yeah. na tinatanong kung sinong nakukursunadahan mong kandidatong presidente. And doon sa mga kabinete o cabinet members ni BBM, wala ka nakikitang umaangat beyond single digit. Yeah. No? Kahit Oh. si John Vic? Si John Vic, I think the last survey ng WR numero and ng Pulse Asia was 3%. Pambira No? naman, di umubra yung abs ni John Vic. Pareho sila ni Risa Ontiveros Si sa Crashy. 3%. Ha? Pareho sila ni Risa na 3%. Si Risa, Oo. ay, bagong virus ngayon, No? dito, mag-ingat ka. Nakamas kami dito. Honta ba? Okay, 3% din si John Vic, 3% din si Ontiveros. Oo. So, Hindi umaangat. hindi Pero sabi umaangat. ni Risa Ontiveros, there should be only one candidate of the opposition. She concerns of the opposition And she has to be the one. Well- Hindi ako, Senator. I am the one. I am the one. Yan. Sinabi ko na sa Facebook ko, hindi pwedeng si Risa Ontiveros magpanggap na hindi siya BBM gang. Kasi yung kapatid niya, and she has to correct me if I'm wrong, I will admit it and apologize, pina-appoint niya kay BBM ng mataas ang sweldo. Senator Ontiveros, sagutin mo ako. Hindi ba totoo? Pina-appoint mo na kapatid mo na kay BBM ang mataas na government position? Paano ka ngayon magsabi na ikaw oposisyon? Exactly. Sino ba talaga ang oposisyon? Hindi ba yung dapat ang nag-uusig at lumalaban sa BBM administration? Ikaw wala Tingnan mo, Bulacan. Ito, duda ko sa'yo Duda talaga ako sa'yo. Yung Akbayan, Akbayan ko, hindi ako political analyst Economics ang undergraduate ko sa UP pero I like numbers Hindi ako political analyst kagaya ng iba dyan na dahil wala ng trabaho, kagaya ni Lamas, political analyst na rin sila. Hoy, baka walang trabaho. Huwag kayo mag-analyst, ha? Kaya kayo. Pwede kayo umalis. Eto, bakit? Di ba ang last election, nanalo Akbayan? Ako, 3 seats, In the one before that, 0 sila Yeah. Di ba? Tataka ka. Pero nanalo si Risa Ontiveros. Kung kayong gaganyan Comelec commissioner ako dati hindi ako nagsasabi ng hindi totoo sa numero sa eleksyon Bakit sa Bulacan, biglang nag-number 1 na Akbayan ng 2025 election? Sino sa Bulacan? Ang tingin ko dyan, Kati, yung Bulacan na mga congressman dyan, ay inorderan yan. Inorderan yan, tingin ko dyan ni BBM gang na, oy, panalunin nyo yung Akbayan ni Risa Ontiveros dahil kasangga natin yan. Sa impeachment. Yan. Lahat yan, mga congressman dyan. Mananagot kayo sa amin. Kaya ganyan Flood kasipag. control projects dyan na ghost Kaya ang baha dyan sobra-sobra sa inyo. Huwag kayong magmagaling dahil may mga Guanson dyan sa Bulacan at marami kaming mga kaibigan dyan. Kaya, ang ghost project, saan ang number 1 sa Metro Manila? I mean, in the environment? Luzon. Bulacan. Diyan nag number 1 ang Akbayan
Kaya 3 seats sila. Ako naman, sabihin nyo na, kasi pro Sara yan, kaya ganyan yan. Pro Sara nga ako. Pero, you cannot, pick the numbers This is a numbers game. Kaya 3% lang si Risa Ontiveros kasi hindi naman naniniwala sa kanya, Kati. Kapag siya ang presidente, gagana ang ekonomiya, maraming trabaho at chuchuchu. Alam niyo, sosyalista. Isang halintang na lang sa Ilonggo pa, isang step na lang, komunista na. Diba? Kaya huwag kayong bumoto sa sosyalista dahil sigurado, okay naman po yun, na itaas ang mga sweldo, itaas ang kung ang ekonomiya mo ay carry na yun. Correct. Di naman carry. Bagsak na nga, tapos itataas mo lahat, tapos ililibre mo. Anong sabi ni Risa Ontiveros? Dapat ang society, lahat-lahat, kahit na hindi pa nakakapagtrabaho, ay pantay-pantay ang nakukuha. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Pero pakibasa nga uli ng Karl Marx. Alam nyo, sabihin nyo na si Atty. Guanzon bias dahil pro Sara. Bahala na kayo kung ano sabihin nyo. Pero hindi nyo kami malilin na kaya nanalo kayo dyan. Huwag nyo akong pilitin sabihin ang pangalan nyo, Dahil nanalo kayo dyan, senador, na dati kulelat kayo sa survey, dahil nag-deal kayo, probably, my thinking is that nag-deal kayo kay BBM Gang, dahil sa impeachment, kayo, boboto kayo to impeach Sara. Ayan. Yan ang problema pag nakapagkape na po. Mama B. Medyo gumagana ang brain. Hyper. Kaya balik tayo kay Mr. Pero Banayo. Sugsugan ko lang, Mother, no? Kasi totoo yan. Kasi kung titingnan mo naman talaga yung nangyayari ngayon, di ba? Sila yung number 1 napaka-eager dyan sa issue kay BP Sara. But, yung flood control, yung issue nyo na 200, babalikan natin, 200 plus million na sinasabi ninyo na dinispal ko ni BP Sara, opisina ni BP Sara, napaka-eager nyong pag-usapan, pero yung flood control na yan, Sinara na nyo na. trilyon, wala kayong reaction dyan sa Senate, Risa Ontiveros. No comment Ilabas nyo po ang minority report ninyo at patingnan po namin kung anong klaseng report yan. Ngayon po, wala nang bisa yan. Kasi iba na. Sino nga, Kati, ang chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si Senator Pia Cayetano, Vice Chair natin. Bongga! Vice Chair si Senator Rodante Marcoleta, tsaka si Senator Jinggoy Estrada. Abogado! Pareho. Abogada! Sa Marcoleta, abogado! Yung Blue Ribbon Committee, kailangan ebidensya. Sige Anticlair kutsa-kutsain mo pa si Senator Pia Cayetano, talagang itutuloy ko na yung hamon sa iyo. Pay-per-view. Sampalan! Slap fight! Kasi alam mo, Kati, si Pia Cayetano is my sorority sister in UP Delta Lambda Sigma. Hindi lang yan sorority sister. Nag-abot kami sa UP Loyan. So, ilang taon kami magkakasama niyan. So, kilala ko yan. Mahiya naman kayo, Anticlair. Nakukutsain niyo yan as a crybaby. Triathlete yan UP College of Law yan. Triathlete pa, ikaw hindi ka nga makatapos siguro ng 10 kilometrong takbo Tumatakbo yan ng 20 kilometers, sasakay na bisikleta, another 10 kilometers, at mag-iilang laps mo sa swimming pool. Yan ang triathlete na sinasabi nyo, crybaby. Kaya sabi ko, Kati, hindi naman pwedeng tanggapin ko to dahil sis ko yan Kaya sabi ko, sige, slap fight tayo. Hindi, mali din yun, Mother. Diba? Kasi Mali talaga yun, biro mo, binsweldoan natin siya ng 300,000. Ngukutsain niya ang senador, spokeswoman Vice President at kinukutsa, lahat kinukutsa. Bongga, di ba? Hindi lang yun, Mother, kasi ako, para kayong di tao. Para hindi kayo tao, para wala kayong damdamin Baka na... si Chucky siya. Hindi, kasi parang hindi ka ba pwedeng umiyak at maging emotional? Yeah. Di ba, parang sinasabi ni Chairman Lito Banayo, no? For you to Wala be ka able bang to... compassion? Yun. To be able to be a good leader, compassionate, di ba? May paninindigan, at... may Competence. di ba? Character. Yeah. Alam mo, magandang... Natural yung kasi Maganda. ngayon lang nangyari yung insidente yun. Yes. Natural, terrified ka, traumatized silang lahat, di ba? Lalo na yung mga babae, mga Yes. ina, pareho si Yes. Loren at saka si pareho si Camille, si
Siyempre, natural yung bigla- feeling na ano na mangyayari sa At, amin, di and ba? they feel so safe because they're inside their own Oo. facility na Kahit dapat na, safe ka. Kasi pag lights off Oo, nag-lights out agad Hindi lang yun, Mother. Oh. Ang sabi nga po ni Senator Pia Cayetano, meron siyang 20 years na empleyado Sa labas. na nasa labas na merong 12-year-old na anak. Mm. Okay? May 12-year-old na anak na tumatakbo na hindi alam kung saan siya pupunta. Ang tanong ko naman dyan Diba? talaga, Kate, bakit bawal ba umiyak dyan? Yun na nga. Antayin nyo ako dyan, magsisenador ako. Iiyak kayo. Iiyak kayo sa akin. Oo. Huwag nyo kaming gaganyanin na mga Delta Lambda, ha? Dahil astig kami mga babae. We were bred, trained to be leaders. With competence, honor, and excellence. Kaya yung ginawa nyo kay Senator Pia Cayetano, pinipersonal ko yan. Kaya ngayon, bumalik ako. Kasi may schedule na ako ulit sa training ko. Meron na ulit? Oo, kaya nila-live natin yan sa video. Sige. Pag nagka-abs na ako ulit. Pero eto, Chairman Lito Yeah, Banayo, Kathy. yung nangyari kahapon, ano mong maiko-comment nyo? Yung biglang after mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga, normal na may reaction, pero yung, for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Ano mong mako-comment nyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping. Nung una nagsalita si Sen Amy at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's No? what I also understand. Kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede mo ba sabihin joke-joke lang yung Yun. tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution to perpetuate some people in power.